Wala na yata. Meron pa po ba? Gaano kalaki? Malaki. Malaki para sa kaaway din? Okay, kaaway natin. Malaki. Okay. So tayo po ay magbukas sa Lucas 13, 10 to 17. Lucas 17, chapter 13, verse 10 to 17. Luke 10, 13 to 17. 13. sorry. Ayan. Tulog tayo sa basa, ha? Kayo po ang 10, 11, ako 10, 11. Pero wala pala akong Bible dito naman nakasulat na verse. Hanggang sa sige, kayo na lang po para mapahinga yung boses ko. Everybody, read tayo na sa Bible. Yung may Bible, tayo magbasa. Yung wala, ay sa screen. Sige po, tayo po tayong lahat. Tayo po tayo para sa magbibigay galang sa salita ng Panginoon. Dito po, sabay-sabay, dalawang group. Sige. Dito lang pinakabukas. Diyan na nakabukas ka. Sige ba? Para halininan. 10, 11, 12, 13. Kayo na lang po magbasa, ha? Okay, 10. Basa pa tayo sa 10. 11. May isang babae noon na 18 taon nang may karamdamang sanhi ng isang masamang espiritu. Siya ay nakukuba at hindi na makaunan. Next, 14. Sunod. Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae at noon hindi nakatayo siya ng tuwid at nagpuri sa Diyos. Next. Meron ka? Sinagot siya ng mga mapagkunwari, hindi ba't pinapalag niyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit na araw ng pamamahinga? Steve. 17. Napahiya ang lahat ng pumapalaban kay Jesus dahil sa isinagot niya. Natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Amen. Pangako na po tayo lahat. So mula tayo sa ating binasa ay sisimulan po natin paano ba naipakita ng Panginoon o paano ang kwento na yan nagpakita ng pag-ibig. So Luke 13, 10 to 17, ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay Law of Love. Okay? Yan. Nandiyan po natin kukuhanin yan. O batas ng pag-ibig. May batas nga ba ang pag-ibig? So tingnan natin. So kapag mula doon sa ating binasa, sa sinagoga, ito po yung lugar na sambahan. Lugar na kung sa nagtitipon at dasalan. Ano po? So, syempre, may nagbabantay doon kasi lugar yun eh. Lugar. So, doon sa pangyayari po na iyon, habang si Jesus ay natuturo doon, ay meron nangyayari contradiction, meron nangyayari na ruling ng si Jesus at saka yung leader ng sinagoga. So, may usapang legalization dito sa kwento niya. Merong pag-uusap na ano ba yung
17. So, legalization ang usapan dyan. Ibig sabihin, pag legalities, batas. Tama po? So, kapag po pinag-uusapan ng batas, mayroong mga methods yan. Eh, sa atin, kahit sa uri ng batas, ano yung method? Ito po yung paano mo i-interpret yung batas. So, sa batas po, mayroong mayroong method o pamamaraan na tinatawag tulad ng letter of the law. Ano yung letter of the law? Ito yung literal, strict, literal na interpretasyon. Okay? Yan yung by the dot, susundin. Ay, yan yung nakasulat sa literal na letter of the law. Spirit of the law is following the intention of the writer who writes the law. Ito naman yung, ano yung intention ng pagkakasulat? Bakit isinulat? Ano yung purpose? Bakit isinulat yung law? So, ang pamamaraan, pag sinabi sa legalization or sa mga rules, we have the letter of the law and spirit of the law. Tingnan natin ulit kung paano ba pinakita ng Panginoon itong dalawang ito dito sa ating kwento. Bigyan muna natin ng halimbawa yung law, letter of the law. Sa traffic, ano ang bawal? May lang kayong bawal? Christian, ang bawal? Bawal tumawid. Hindi ka tatawid. Saan? Yun, bawal tumawid. Ay, di bawal tayo dyan tumawid. Okay, sa traffic, bawal yung wawa. Tama? Bawal din yung singit ng singit sa traffic. Tama ba? Bawal ang sumingit? Tama. Bawal din yung over-speeding. Tama? Yan. Letter of the law. Pero, kapag ambulansya na ang dadaan, lahat yan, however, exception dun sa law. Kapag emergency, nakasakay ang pasyente sa tricycle, kahit hindi yan ambulansya, magwawawang yan, sisingit yan sa traffic, hinuhuli ba? Hinuhuli ko ba? Hindi. Yun yung isa doon sa spirit of the law. Ibig sabihin, may isinasaalang-alang. Hindi sa lahat ng pagkakataon, uubra yung letter of the law. Kasi nga may pamamaraan, may sistema. Okay? So, may iba yung breaking the rules kasi gusto mo lang para sarili or breaking the rules na mayroon talaga purpose. Okay? So, si Jesus ay naharap sa ganitong sitwasyon. At iyan yung binasa natin kanina. May isang babae, 18 years old, na may karamdaman sa ng masamang espiritu. Siya ay hukot, kuba, baluktot, at hindi makaunan for 18 years. Presence, come here. I-demonstrate natin muna para kita. Yan. Sige, baba ka na po. Baba pa. Hindi. Do not bend your knee. Do not bend your knee. Do not bend. Ganun. Sige, baba pa. Yan. Ganyan ang kalalagayan niya for 18 years. Imagine, si Athena. Upo na anak. Si Athena. 18 years simula pagkaanak niya. Paano siya kakalunin ng nanay niya? Hukot. Hindi man lang niya maituwid hanggang tumanda siya. Paano siya matutulog? Pilit po, ma'am. Siyempre. Hindi lang yan basta uba. Okay? Maaari. At hindi ito maikling panahon. From birth hanggang sa 18 years old, nakaganon lamang siya. Talagang pag ako nanay noon, aray ko, Diyos ko, Lord. And that cause, yung dahilan niya, kasi may espiritu. Yung devil spirit, ang sanhi ng pagkakahukot niya. Okay? Sa isang dalagang babae na 18 years old ka, wala sa Joshua, birthday niya ngayon eh.
Di ba, debutant ka nun, dapat happy ka na nun. Kasi yun yung pinakamalaking event na inaabot ka natin na 18 years old na. Pinakamasaya yung ito ng pagdadalaga. Pero sumapit siya siguro sa kaarawan niya. Ganun pa rin ang kalalagayan niya. Hindi siya masaya. Higit sa lahat, lumalaki siyang walang tiwala sa sarili. Hindi po niya maitingala o may ganun ang katawan niya. Hindi niya na makita kung anong itsura ng ulit ng langit kapag umuulan. Hindi niya na matanaw kung ano ang rainbow. Kasi kung hihiga siya, wala namang rainbow sa gabi. Hindi na rin niya matanaw kung anong itsura ng kapwa niya pag sila'y nakatayo. Kasi ang tanging nakikita niya ay paa at lupa. Baby, toddler, paano siya naglalaro? Pagulong-gulong na lang yung maglaro. Tiyak. Diba? Nakagapo siya, nakatali in bondage ng kanyang infirmity, sakit o nakapansanan. Hindi siya tumitingin sa kapwa kasi alamang hiyang-hiya siya. Imagine niyo yung inabot niya for 18 years tinutokso ng mga normal na bata sa paligid. Kung ikaw ang magulang, baka gusto mong itago na lang yan upang hindi maramdaman yung sakit ng tao ng mga salita sa kanya habang siya'y lumalaki. Physically, emotionally, mentally, spiritually, she suffered for 18 long years. 18 taon na durusa sa kalalagayan na hindi niya pinili, sa kalalagayan na buhay siya sa mundo, eto na. Kaya nung ginawang pagpapagaling sa kanya ni Jesus, ay araw ng paglaya niya. Amen? Nung siya ay makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, malaya ka na sa iyong karamdaman. Pero hindi ko gustuhan ng mga leaders ng sinagoga. Bakit? Kasi si Jesus nag-guide ng pagaling nung araw ng pamamahinga. Sabat. Naririnig niyo na yung Sabat. Verse 14, ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya sinabi ng tagapamahala sa tao, may 6 na araw na ilaan upang kayo magtrabaho. Sa mga araw na yun, kahit pumarito kayo upang pagalingin ay huwag sa araw ng pamamahinga. Sa leader ng sinagoga that time, mahalaga sa kanila ang letter of the law. Kasi literal nilang ini-interpret ang mga Jewish na pamatayan noon during that Sabbath day. Jewish law. Mahigpit ang mga sinagoga o mahigpit ang Jewish that time, lalo kung Sabbath. Pag Sabbath po, maraming bawal. Have you heard the Seventh-day Adventist Church? Yes, sila, meron pa rin silang ginagawa sa kasalukuyan na naka-attach doon sa law na yun. Kaya naman halimbawa, there are 39 categories ng Sabbath law. 39 yun, major categories yun. Sa ilalim nun, yun yung mga hindi mo pwedeng gawin. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa na hindi nyo pwedeng gawin kapag Sabbath day. Bawal magsuklay. Nagsuklay ba kayo? Sabbath ngayon. Bawal magsuklay sa kanila. Bakit? Kasi tinutulong nilang galaw yun o trabaho kapag nagsuklay ka may natanggal na buhok. So, sa mapaglagas ang buhok, bawal kayo. Go sa Jews. Bawal kayo. Pag may natanggal na buhok sa iyo, ibig sabihin ng trabaho
okay lang. Basta bawal. Huwag na huwag malalagdagan ng buhok ikaw. Kasi yun ay batas nila sa pag-iwan. Bawal na bawal. Bawal kang magbukas magluto. Kumbaga, gawin mo na. Kasi lahat ng uri ng trabaho, bawal sa kanila. That time, wala kang pwedeng ikilos. Sabat lang, rest lang, rest. Kaya nga kino-question nila, bakit ka nagpagaling Jesus? Sabat, that is letter of the law. Pinadidikdik ka nila. Para kay Jesus, mas mahalaga ang spirit of the law kaysa letter of the law. Sinagot siya ng Panginoon, mga mapagkunwari, mapag-imbabaw. Okay. Hindi ba kinalang ninyo sa sabsaban ang inyong baka o aso hinadala sa kainuman kahit sa araw ng pamahinga? Imagine that? Meron din pala sa Binibli. Ang anak na ito ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siyang talaga sa araw ng pamahinga? Okay. Ipinakita na dapat nangingibabaw ang batas ng pag-ibig sa anumang batas. Sa kwento ating binasa, sa gustong ipakita sa atin ng Panginoong Yesus, kinakailangan yung law of love ay mas mangingibabaw kumpara sa iba pang mga batas. Okay? Pero huwag niyo akong ma-misinterpret na, hindi na kami susunod sa iba mga rules. Iba siyempre batas na sineset yun, for ordinance yun, for discipline. But, dito, pag-usapan natin, bakit mahalaga ang batas ng pag-ibig o law of love na gawin ang motibasyon ng anumang batas. Yung mga rules, kinakailangan na umudyukan ng pag-ibig. Okay? So, first is, the law of love sets people free and does not enslave. Ang batas ng pag-ibig ay nagpapalaya at hindi umaalipin. Amen? Dahil sa batas ng pag-ibig, lumaya yung babae 18 years na nakabaluktot. Ulitin ko po, yun po ay, ang sabi sa salita ay ginapos ni Satanas. 18 long, ano ginawa ng parents? Maaaring hindi alam nila kung ano yun. Maaaring ang nasa isip nila ay natural na sakit. Pero ito po ay ginapos ni Satanas. Sabi mo nga, 18 years, nasa na si Jesus that time of 18 years. Pero, ang pinakamaganda dito, nung nandun si Jesus sa sinagoga, that girl is also there. Pwede siyang wala doon, pero nandun siya kung nasaan si Jesus. Amen? Church, mararanasan mo ang paglaya mo. Mararanasan mo ang pagkalaya sa pag-aalipin kung nasaan si Jesus. Kung si Jesus ay nasa iyong puso, yung bandage na patuloy na kumakalaban sa iyo, kailangan mas maglabas yung pag-ibig ng Panginoong Yesus kaysa yung takot mo. Amen? For 18 years, alipin siya. Sa haba ng panahon natin, tayo nabubuhay. Marami na nangyari sa atin. At dumarating din ang pagkakataon pa, kahit tayo Kristiyano na tayo ay ginagapos ng infirmity. Tanong, ano yung gumagapos sa'yo ngayon? Saan ka nakakulong para magpatuloy sa Diyos? Ginagapos ka pa rin ba noong pinag-iisipan mo kung mag-church ka o hindi? Ginagapos ka pa ba ng isipin na maraming bagay kung tutugunin ng Diyos ang pangangailangan yung araw-araw o hindi? For so many years, ginagapos ka pa ba kung makakaalis ka pa ba sa sitwasyon na yan, na kahirapan o hindi?
26. You are 70, you are 50, 40, 20, 13. Or 12, meron man dito. Yung kaisipan natin, kailangan lumaya. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos, yan yung nagpapalaya sa atin. Kaya sa mga darating na panahon, kung ang kaaway ay gagapusin ka, tandaan, yung pag-ibig ni Jesus, palalayain ka. Pwede mo marinig ang malakas na amen? Amen. Amen. Hindi kasi ito matatapos sa kaaway. Remember that. Ang kaaway, pag hindi ikaw maugat, pamilya mo uugain. Relasyon mo ang sisirain. Kasi hindi ka niya matinan. Gagawa at gagawa siya ng paraan. Igagapos at igagapos ka niyan. Pero dahil si Jesus ay full of love, balik ka lang kay Jesus. Amen? Ang pag-ibig ay nagpapalaya at hindi umaalipin. Amen? Pakawalan mo na ang iyong sarili. Tapos na yung pagsisisi mo na lagi mong sinisisi ang sarili mo. Kung hindi ganito ang nanay ko, kung hindi ako ginato ng tatay ko, kung hindi dahil sa mga kaklase ko, kung kaya siya ganito, kaya tapos na. Let's pray yourself. Tapos na. Hindi ka makakakbang. You're missing out the love ng Lord sa buhay mo na handa niya ipakita sa'yo yung kaya niya paggawin habang lumalakad tayo sa kanyang pag-ibig. Kaya mga kapatid, ang nais ng Diyos, ang batas ng pag-ibig ng Diyos ay mapagpalaya. Amen. Meron ka ba ba nilalagay dyan sa puso mo sama ng loob? Minsan, sinasanay mo na lang ang sarili mo sumama ang loob. Oo, unknowingly, sanay na lang ako sumama ang loob. Hindi totoong nawawalang bigla yun. Tinatakloban mo lang ng ibang mga bagay. Pero, naandyan yun. Palayain ang sarili sa operasyon ng kaaway. Yung frustration mo sa mga anak mo, frustration mo sa asawa mo, frustration mo sa sarili mo, operasyon ng kaaway. Palayain mo na ang iyong sarili. Hindi na tayo, huwag na tayong bumalik. Ang kulit natin, atras tayo ng atras. Gusto na pa nasulong. Sulong ka, ako yan. Patawarin natin na dapat natin patawarin. Amen? Ipinato ni Jesus ang kanyang kamay sa babae. Nung ipinato ni Jesus yung kanyang kamay sa babae, ito ay hipo ng pagmamahal at pagmamalasakit. Yan din yung ginagawa ng Lord sa atin. Lagi na tayo nanghihipo ng pagmamahal at pagmamalasakit. Kahit ano pang ginawa natin, kahit tayo tamad minsan ng langit, lagi pa rin tayo nanghihipo ng kanyang pagmamahal, pagmamalasakit. Amen? Hawakan nga yung kamay ng iyong katabi. Aliwat ka na. Pakipisil. Pisilin mo lang yung masakit na. Yan ay touch ng pagmamalasakit. Isa pa nga, pisilin mo lang yung pagmamalasakit. Hallelujah! Praise the Lord. Amen? That is God. Yung malasakit natin din sa isa't isa.
tinagpo tayo ng Diyos. Nung tayo ay kung sa saan pumupunta, uuwi ka na ulit. Natagpuan tayo ng kanyang pag-ibig. Hallelujah. Amen? Second, batas o law na restores our likeness to God. Okay? Ang batas ng pag-ibig ay nagbabalik ng ating pagkawangis sa Diyos. Noong ang babae, bukod na iyon, ay hinimo ni Jesus, agad siyang tumayo. Grabe! Imagine the feeling. For the first time, nakauna, may likod pala ako. Sabi siguro ng babae. Diba? Tayo nga, sobrang yung una, ang sakit na. Yung 18 years, diba? Sabi ko nga, siguro naglalago to. Nag-straighten up siya. No? Namatay ang kanyang pangarap at ang hinilit ng kanyang tingin sa kanyang sarili. That time, nung bumag pa siya, namatay lahat ng pangarap niya. Maaari, habang lumalaki siya, nakakalap siya. At siguro ang isang pinakamatinding pangarap na talagang babae. Habang siya lumalaki, ang muna. Hindi siya nangarap na may maganda silang mga may magandang bahay, o kotse sa kaliwan sa panahon ngayon, ha? Ang tanging nasa puso niya at pangarap niya ang makauna, ang maging normal, na hindi lang lagi ang nakikita. Isipin ninyo, paano ang lagi nang nakikita? Tignan mo lang yung mga paano. Araw-araw na buhay mo, puro ang nakikita mo. Ha? At sobrang liit na ng tingin niya sa kanyang sarili. Hindi lang sa physical, kundi emotional pain na nasa church, yung mga nalilit ang tingin sa sarili, God will restore you. Amen? Ang pag-ibig, ang batas ng pag-ibig ng Diyos ay nagbabalik ng wangis mo sa Panginoon. Ibinabalik niya ang ating dignidad. Mahalaga yan. Mahalagang makuha mo ulit yung dignity. Why? Kasi ang diablo, ang devil, yan yung ginagamit sa atin para tayo ay umatras. Pag nakita niya na ikaw na anak ng Diyos ay nanlilit pa rin ang tingin sa sarili, ginagamit niya yung lato para hindi ka magpatuloy mag-ikot. Kasi ayaw ng kademonyo na maging kawangis mo siya. Ay, maging kawangis ng Diyos tayo. Ayaw niyang ma-restore. Yung pangit na inahin mo, gusto ng demonyo yan. Ayaw niyang ma-restore tayo sa magandang image ng Lord. Kaya mga kapatid, kuhain ulit natin yung ating dignity. Sinira ng kasalanan, sinira ng pagsaway natin o pagsuway natin sa Panginoon ang ating dignidad. Pero nung lumapit ka sa Diyos at humingi ka ng tawad at tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, sinurrender mo ang buhay mo, ibinalik ng Diyos ang ganda ng imahe mo. Amen? Tingnan mo katabi, maganda yan. Imahe ng Diyos ka. Kahit pa alam niya sa isip at sa puso niya yung dati niya, hindi na niya nakikita ng Diyos. Ang nakikita sa iyo ng Diyos ngayon, yung wangis niya. Men, hindi kayo masaya? Lahat ng image of God. Amen? Because God restores you. At lagi-lagi niya yung ginagawa. Araw-araw, gusto niyang gawin sa atin. Amen? Huwag tayong panghinaan ng loob dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nagre-restore. Pero anong ginawa ng woman? Paano niya naranasan yung restoration? Lumapit siya. Pwede hindi siya makaranas nun. Pwede niya hindi siya magtuloy ulit kung kanyang itsura o patuloy siyang gano'n. Pero isang bagay ang ginawa niya. Tungkol
tinawag siya ni Jesus? Kasi willing si Jesus, palayain siya. Second, ang ginawa ng babae, lumapit siya. Approach. In-approach niya si Jesus. Lumapit siya sa Lord. Church, hanggat hindi ka lumalapit sa Panginoon, kapag nilalayo natin ang ating sarili sa Panginoon, kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan, ng mali, sa tingin mo hindi ka lugod-lugod sa Diyos, pero ikaw ay umatras pa ng umatras at hindi lumapit sa Lord, walang mangyayaring restoration. Kaya lagi namin sinasabi mga pastor, kahit anong ginawa natin, huwag kayong palayo, palapit sa Diyos. Amen? Nawawala sa church, nawawala sa mga fellowship, nawawala sa mga kapatiran, hindi na kami pinapansin. Wala ba kami kasalanan? Baka kasi may ginawa. Tandaan, lalapit lang ulit lagi. Palapit lang palapit. Hindi magdodraw. The sin will draw distance, yes. But God's love draws us closer sa Kanya. Ang kasalanan naghahati, may distansya. Pero yung pag-ibig ng Diyos, laging malaki para lumapit ka, pabalik. Amen? Huwag tayo umatras. Balik na. Lapit ng lapit sa Diyos. Kasi hanggat yung image ng Diyos ay dala-dala mo, the devil will not strike you down. Hindi ka na kaya. Yes, may pagsubok. Yes, kaya ka niya. May mga pagkakataon makukuha ka na, pero hindi ka na kaya ilubog. Hindi ka na kaya idusta o isa lang paksa sa sahig. Kasi kasama mo pa si Jesus. Amen? Yun yung gusto namin na ilagay sa puso ninyo. Lapit natin sa Diyos. Lumapit sa Panginoon. Available lagi ang Panginoon. All we need is to go to Him. Amen? Saan ka bang lugar? Lord, nagkasala ko. Lumayan mo sa'yo. Lapit ka lang, anak. Maghihintay ako. Yan ang lagi sagot ng Diyos sa atin. Huwag tayo mas mataas pa sa Panginoon. Habang lumalayo ka, lalo kang makapahamak. Habang umaatras ka, lalo kang matatalo. Pero habang lumalapit ka, pabalutin ka ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, tagumpay ang kasunod nito. Amen? Pangatlo, the law of love leads us to praise God. Ang pag-ibig, ang batas ng pag-ibig ay umaakay sa pagpupuri sa Diyos. Amen? Anong ginawa ng babae pagkatagap niya ng hiling ng kanyang paglaya, siya ay nagpuri sa Diyos. Iyan ang kanyang ginawa. Ipinako ni Jesus ang kanyang kamay sa babae kundi nakatayo siya ng tuwid at nagpuri sa Diyos. Amen? Kapag naranasan ng tao ang pagmamahal at malasakit ng Panginoon, ito ay nagdadala ng papuri sa Kanya. Mahilig ba tayo magpuri sa Panginoon? Patingin nga! Patingin nga! Nagpupuri ka, hallelujah, sa Panginoon ngayon! Praise you, Jesus! Hindi mo iwawala ang pagpupuri sa Diyos, maganda man ang sitwasyon ngayon o hindi maganda, sa Diyos pa rin ang papuri. Amen. At ang iyong mga kapatid sa Panginoon at kahit unbeliever, kapag sila ay natulungan mo, kapag nag-expect ka ng tulong sa kanila, na pagmalasakitan mo, ang lagi papuri ay sa Diyos. Ikaw ang hindi ikaw ang nakikita, dapat ang Diyos ang nakikita. Amen. Naalala ko po nung minsan, Uy, salamat. Sabi niya, salamat sa iyo kasi ganito. Sinabi ko, hindi po ako. Ang Diyos po ang nagbigay niya sa inyo. Sa Diyos po ang papuri. Instrumento lang ako. Lagi tayong bumalik. Huwag natin, credit, ang pakasarap sa puso ng credit, right? But we cannot do it.
ng Diyos sa atin. Ang nagpudyok pa rin sa puso natin pag malasakitan ng iba, walang iba, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya ang balik lagi sa Diyos ang papuri. Kapag may tinulungan tayo, laging balik sa Diyos. Instrumento lang po, sa Diyos po kayo magpasalamat. Mahal po kayo ng Diyos. At gusto mo bang tanggapin si Jesus sa buhay mo? Pinakasunod daw. Diba? Laging ganoon. Sa mga nasa DSWD, salamat sa iyo, ha? Sa Diyos po, papuli. Kaya natulungan po kayo Panginoon. Ay, gano'n po. Ay, ano nga ba si Mama Mary, TGP? Ano ba yun? Ay, Bas Mayor, no? Kaya wala may nilalapit. Sabi nyo, pagkasal sa susunod ko, lapit sa Diyos, tapos ko lang, tuturo ko kayo ng Diyos kung saan lalapit. Yan. So, palagi nilinawin sa mga tao na tayo instrumento lamang, kaya ang papuri ay lagi sa Kanya. Huwag natin kuhanin ng credit. We are nothing. Wala po tayo kaya. Diyos lang ang lahat. Amen? Pangapat, the law of love has no limits. 5 na po yan. So, umaakal. Pangapat na po dyan. Wala yan. Sorry. The law of love has no limits. Sulat ko na lang. The law of love has no limits. Walang hangganan. Kaya hindi po walang hanggan. Ulit. Walang hangganan. Okay ba yun, ha? Yun, okay ba yung hangganan sa walang hanggan? Okay, walang hangganan, no boundaries, no limits. Okay? Kasi, paano natin nasabi ko dito? Dito po sa pangyayari na ito, ha? Siyempre po, ulitin natin. Baka naman mamaya, pinusinti na natin yung sinte, kasi sabi ng pag-ibig daw walang hangganan. Hindi naman yun. Iba naman po yung interpretasyon yun. Ang ibig sabihin dito na walang hangganan, walang pinipili. Walang limitasyon. Okay. Si Jesus, napunta siya sa sinagoga dantan upang magturo. Yun ang napunalayo niya magtuturo siya. Pero, nung nakita niya yung babae, isinantabi niya yung kanyang pagtuturo. Hindi siya yung, teka lang, mamaya yung babae, nakikita ni Jesus, tuloy siya ng preach, no? Tinigil niya at inattend niya yung pangangailangan ng babae. Grabe yan, Lord. Kaya niyang itigil ang kanyang ginagawa para sa iyo. Para i-attend ang pangangailangan mo ngayon. Amen? Kaya niyang kalimutan ang nagawa mo para lang abutin ang pangangailangan mo ngayon. Kaya niyang i-control ang lahat ng hindi mo na makontrol para lang makita mo na may Diyos na tumutulong sa iyo. Tayo kapag hindi na natin kontrolado ang paligid, natataranta na tayo, natatakot na tayo. Kasi gusto natin hawak natin sa lahat. Maano tayo gusto natin tayo mga tao. Ganito dapat, ganyan, ganito. Kailangan ganito, kailangan ganyan. Gusto mo, kaya mo lahat ayusin. Pero kapag hindi na kaya ayusin, natataranta na tayo, nawawala na tayo ng diskarte sa buhay. Pero kaya ng Diyos kontrolin ang mga bagay para abutin ang kanyang pangangailangan mo ngayon. Amen? Kaya niyang nagpasan, kaya niyang isang tabi, kahit siya'y nasaktan sa iyo, dahil lumapit ka sa Kanya, uunahin ka niya. Amen? Walang hangganan, hindi inisip ng Diyos na istorbo yung gagawin niyang pagpapagaling doon sa babae. Hindi niya tinuring na wala lang yung pagpapagaling. Mas nakita niya, mas ito ang need niya yung gawin. Kaya ito ang inuna niya. Church, tandaan, hindi kami mga
kanya. Palakasan ba yun? Hindi po. Walang palakasan sa Lord. Ang meron dyan, palapitan ng relasyon sa Panginoon. Men! Grabe! Grabe ang Diyos. Hindi ka niya itataboy. Hindi ka niya itataboy. Kahit nga yung mga nasa jail, hindi tinataboy ng Lord dyan. Kahit ilang pang pinatay nila. Kahit ilang pa nakurakot nila. Pag lumapit sa Diyos yan, tutulungan ng Diyos. Amen? Hindi kaya hadlangan ng anumang kultura o tradisyon ang batas ng pag-ibig. Hindi rin ito nakatali sa ating pangkaraniwang ginagawa araw-araw. Hindi natin dapat isipin na kaabalahan ang paglilingkod sa ating Diyos. Paano naman pag-church? Sorry mo. Abala lang ba sa atin ang pagkakit ng gawain? Naaabala ba tayo sa prayer meeting? Naaabala ba tayo sa family night? Abala kayo sa trabaho natin araw-araw? Hindi. Hindi dapat maging hanggang ngayon. Kapag si sister o si brother ganyan, available ang panalangin mo sa kanila. Hindi sila abala. Church, ito po hinimok namin sa inyo. Kapag hindi nyo na ho kaya, nalalapitan naman po kami. Ayaw ko lumapit kasi baka istorbo lang ako sa inyo. Yabang yun. Hindi naman po kami ang sasagot sa panalangin, ang Diyos. Kami po ay lalapit lamang sa Diyos. Makiki-intercede. Kaya welcome po kayo mag-chat. Pagpuli mo naman ako ganito kalalagayan natin. Mas masakit sa aking mga pastor, yung makita namin na anong nangyari na. Bakit hindi namin alam? Wala po kami kapangyarihan ng magmula. Kaya church, nakikiusap din kami. Ako na lang pala. Dalaman ko si Dave. Baka si Dave hindi joke. Hey, di ba tawa ko ayaw ko Pastor Dave? Pwede ho, hindi ho kayo istorbo. Pag kayo ay gusto ng kausap, gusto ng pananapitan, gusto ng panalangin, hindi kayo abala sa amin. Titigil namin ang lahat ng ginagawa namin para sa inyo. Amen? Dito lang kami. Wala na po kami 1 milyon. Kailangan niyo po 1 milyon. Kailangan din namin yun. At bahala ang Diyos sa atin kung ano mangyayari. Kasi, mahal namin kayo. Ako po hindi expressive. Kasi mukha ko pala kung ano hindi malalapitan. Lord, patawan. Yung mukha ko talaga, hindi siya approachable. No? Boses pa, ano hindi na approachable. Parang pinagsasakin lahat ng Lord. Pati ang mata ko hindi approachable. Pero meron po akong puso. Meron po akong puso. Marunong po akong mga sa akin. Amen? Takot lang kayo. Hindi ko lang ba't kayo takot sa akin. Hindi ko ako napapakulong. One characteristic that I have, mababa po kasi ang self-confidence ko. Hindi po ako lumaki ng maraming tao dito. Kaya hindi ako sanay mong malabilo sa tao. Ang nangyayari po sa akin ngayon, kasi nakita kong tama palang mabilo, ginagawa ko. Kung ano yung nakikita kong maganda, yun ang ginagaya ko. Kaya lang po, hindi ko na po makalis yung itsura ko. Wala po talaga akong pera po paayos para maging kamukha ng pinakamakabong babae sa buong mundo. Hindi ko na kaya yung ayos niya. Di ba? Sige, tingnan. Magagal sa ating dream. Diba? Panakot po ako sa bata ng Sunday school. Hanggang ngayon, panakot pa rin nila ako. Siri nga, panakot ako kay Kenji. Lolo Church na nila. Sanay na po ako doon. Kaya, kumbaga, sinasabi ko lang po sa inyo,
Hindi lang po kami magsuserve. Kayo din po may kakayanan maglingkod sa kapwa natin, Kristiyano. Amen. Kaya huwag mo natin gawing kaabalahan. Paano ba yun? Abala. Huwag natin tingnan abala ang mga nasa paligid natin. Amen. Kaya pakiusap sa mga kabataan, hindi tayo lang. Lahat ay kailangan natin iaabuti. Amen? Mga nanay, mga tatay, mga young moms, lahat. Hindi istorbo ang pagdalo sa mga gawain. At lastly, ang batas ng pag-ibig, the law of love is sincere with no hypocrisy. Walang halong pagkukunwari. Tignan mo yung katabi mo nga. Mukha ba nga nagkukunwari mahal ka lang? Paliwanag. Kasi tatay mo kami. Yan. Verse 15, sinabi siya ng Panginoon, mga magpagkunwari, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa Panginoon kahit sa araw ng pamamahinga. Yung po mga time ngayon, nakakatawa yung synagogue leader. Kasi hindi niya directly sinabi kay Jesus. Natakot siya i-confront si Jesus. Kaya sabi niya, maaari kayo pumunta rito ng ilang mga araw para magpagaling. Maaari nakatungo pa kayo ng salita na yun. Takot siya i-confront si Jesus. Kaya binalikan siya ni Jesus. Kayo nga. Nilalabas niyo yung mga asno sa araw ng pamahinga para pununin. Work yun. Remember, Sabat, araw ng pamahinga, bawal magtrabaho. Kaya wala pasok paglinggo. Pero nagkakapasok ang iba pag may linggo. Sa Seventh-day Adventist po, bawal po talaga sila magtrabaho. They have that letter. Kahit papuntahin sila ng boss nila, no. Kasi may letter. Bakit walang letter ang Christian? Gusto ko rin yun, hindi tayo pwede papuntahin ng principal ng linggo. Diba? Meron sila. Kasi, inaanoan nila yung Sabbath day. Bawal po. Kuya ko po ay Seventh-day Adventist. Magtrabaho yun. Hindi pwede gumalaw ang linggo. Bawal ko nila, bawal ko sa bigat. Lahat. Bawal. Kasi nga, yun po yung kanilang isa sa mga ginubunita o dinadala na bawal. Sarap kaya ang linggo, bawal ko sa bigat. Yun, luto. Kumbaga, sa akin po dito, kailangan ng pag-ibig natin, hindi dahil nakikita natin ng tao. Kailangan taos mo ng puso mo. Kasi ang tao wala sa Diyos, kapag naramdaman niya yung totoo, ibig mo, habalik yan sa Diyos. Amen? Pero kung pakibabaw lang ang pagkukunwari, ang pag-ibig natin sa kanila, hindi mo yan mailalapit sa Diyos. Amen? Ang pag-ibig natin sa mga nakasakit sa atin, hindi na kailangan pakunwari. Kailangan tagos na ito hanggang puso. Mahal pa rin natin sila. Kulang ka ng pagmamahal. Lord, ubos na yung love ko. Hingi ka sa Diyos. Lord, yung love mo na lang ito. Kaya nga may sinasabi, I love you with the love of the Lord. Kasi hindi mo yan kayang gawin kapag walang pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Yung love ng Panginoon na punong-puno, bibigyan ka nun sa puso mo. Kasi tayo, yung pag-ibig natin, kulang pa sa sarili natin yun eh. Kaya kailangan natin maging love of Lord. Meron ba ditong lovely ang pangalan? So ngayon, sino gusto mong print ang pangalan? Lovely. Lovable. Okay? So, kinasusugaman ng Panginoon na mapagkukunwari. Grabe yung word. Kinasusugaman ng Lord. So, hindi tayo plastic. Sabihin sa tabi mo. Ano sasabihin nyo? Plastic ka ba? Hindi tayo plastic na mapagkukunwari.
Kinasusunod ng Diyos ang mapagmataas. Pero ang kasunod, hinalulugdan naman niya ang mapagkumbabang loob. Amen? Naalala ko ng isang linggo, sabi ni Pastor Dave, sabihin mo sa iyo sarili, humble ako. Pinagsalita humble siya. Okay? Pero ako'y naniniwala, ang mga anak ng Diyos ay mababa ang loob. Mas mapagmalasakit, mas mapagmahal, mas mapagunawa. Amen? Kailangan nararanasan niya. Sabi sa 1 Corinthians 13:4-6, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. Naku. Ano kaya? Hindi makasarili. Yun. Lagi nagsishare. Hindi. Ayaw na lang sabihin yun. Tuloy. Hindi. Magagalitin. O, pagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ayan ha. Tingnan niyo yung dulo. Hindi mapagtanim ng sama ng loob. Free yourself sa sama ng loob. Kung may sama ng loob sa magulang, sa anak, sa kaempleyado, sa saan man, kanino man tao. Kung sa akin, palayanin na natin ang ating mga sarili. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagala sa katotohanan. Isimulan ng Panginoon ang pag-ibig na iyan, na tayong mga Kristiyano, hindi man natin malagay lahat yan sa atin, pero kaya natin yung gawin paunti-unti. Amen? Bago man tayo mamarap sa Panginoon. Amen po? Kaya po ba yung lahat? Mula doon sa ating kwento na nilagpasan ng Panginoon ang anumang legalization ng batas pagdating sa kanyang